Si Adam Clay ay isang retiradong operatiba ng isang lihim at makapangyarihang organisasyon na kilala bilang The Beekeepers, na naninirahan sa isang mapayapang rural na lugar sa Massachusetts. Ang kanyang tanging kasama at malapit na kaibigan ay ang kanyang landlady na si Eloise Parker, isang retiradong guro na namumuhay ng tahimik. Isang araw, ang mundo ni Eloise ay gumuho nang siya ay maging biktima ng isang malupit na phishing scam. Ang mga kawatan ay naniwala sa kanya na may virus ang kanyang computer at sa pamamagitan ng panlilinlang, naubos nila ang lahat ng kanyang ipon sa buhay, kabilang na ang malaking pondong nakalaan para sa isang charity na pinapatakbo niya. Dahil sa matinding kahihiyan at kawalan ng pag-asa, nagpatiwakal si Eloise. Natagpuan ni Adam ang bangkay nito at sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, dumating ang anak ni Eloise na si Verona, isang ahente ng FBI. Agad na pinaghinalaan si Adam sa pagkamatay ng matanda, ngunit matapos ang investigasyon, napatunayang walang kinalaman ang banyaga sa trahedya. Dahil sa pagnanais ng katarungan na hindi maibibigay ng batas, ginamit ni Adam ang kanyang mga lumang koneksyon bilang isang beekeeper upang bakasin ang mga salarin. Natunton niya ang isang call center sa Springfield na pinapatakbo ni Mickey Garnett. Sa isang brutal na pagpasok, nilusob ni Adam ang gusali. Pinabagsak ang mga security at sinunog ang buong operasyon. Nakarating ang balita kay Derek Danforth, ang mapagmataas at tiwaling vice president ng tech firm na nasa likod ng scam. Inutusan ni Derek si Mickey na patayin si Adam, ngunit nabigo ang mga tauhan nito. Sa isang enkwentro, pinutol ni Adam ang mga daliri ni Mickey gamit ang industrial saw bago ito tuluyang tapusin. Nagbabala si Adam kay Derek na siya ang susunod na target. Dahil dito, humingi ng tulong si Derek kay Wallace Westweld, isang dating CIA director na nagtatrabaho ngayon bilang security head ng kumpanya ni Derek. Nakilala ni Wallace si Adam bilang isang maalamat na beekeeper at agad na nagbabala sa CIA. Nagpadala ang ahensya ng isa pang beekeeper upang pigilan si Adam, ngunit napaslang ito ni Adam sa isang maikling bakbakan. Dahil dito, idineklara ng organisasyon ng mga beekeepers ang kanilang neutralidad na nag-iwan kay Wallace na walang suporta. Habang nangyayari ito, masugid na sinusundan ni Verona at ng kanyang partner na si Matt Wiley ang mga bakas ng krimen. Nalaman nila na si Derek ay anak ni Jessica Danforth, ang kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos. Nagbabala sila sa FBI Deputy Director na si Jackson Prigg tungkol sa panganib na dala ni Adam, lalo na target nito ang 9-Star United Center, ang sentro ng lahat ng scam operations ni Derek. Nagpakalat si Wallace ng isang elite Black Ops team sa 9-Star upang patayin si Adam, ngunit nagdulot lamang ito ng kaguluhan dahil sa pagsabat ng lokal na SWAT team. Sa kabila nito, nagawa ni Adam na paslangin ang buong team at makuha ang impormasyong kailangan niya. Nalaman ni Verona na ginamit ni Derek ang mga algorithm ng gobyerno para manakaw ang pondo ng publiko at ikiling ang eleksyon ng kanyang sariling ina. Sa takot, itinago ni Wallace si Derek sa mansyon ng Pangulo sa Dalampasigan, na binabantayan ng mga upahang mersenaryo sa pamumuno ni Lazarus, isang lalaking may prosthetic leg dahil sa nakaraang engkwentro sa mga beekeeper. Sa huling bahagi, sinugod ni Adam ang mansion sa gitna ng isang party. Daan-daan ang naging casualty habang isa-isang tinatanggal ni Adam ang mga Secret Service at mersenaryo. Sa loob ng opisina, kinuha ni Derek ang kanyang ina bilang hostage matapos mapatay si Prigg. Nang handa na sanang ituloy ni Derek ang pagpatay sa Pangulo at pagtakas, binaril siya ni Adam sa ulo na nagtapos sa kanyang kasamaan. Nakaharap ni Adam si Verona sa loob ng mansyon. Sa gitna ng tensyon at sa harap ng utos ng batas, napagtanto ni Verona na ang ginawa ni Adam ay higit pa sa paghihiganti. Ito ay paglilinis sa isang sistemang bulok. Hinayaan ni Verona na makatakas si Adam. Sa huling eksena, makikitang lumusong sa dagat si Adam at naglaho na parang bula. Dala ang kapayapaang hindi maibibigay ng anumang korte.